1 year na sa akin itong cursive template na to, pero ngayon lang talaga ako nakagawa ng sample. So tara, samahan niyo ako. Hello, it's me, Mama Carol. I'm a stay-at-home mom with a humble, small, home-based printing business. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Hello! Ngayon lang ulit ako nakapag-mini vlog. Sobrang nabisi tayo ng mga nakakaraang araw. I was scheduled as the worship leader for the last week of July, so kaya hindi tayo nakapag-upload kasi nag-prepare tayo para sa worship leading natin. So at the moment, nagbubutas na ako ng mga na-print natin na A5 size bond paper. So pre-cut na to, do meron akong cutter, yung rim cutter na A3 size. So nabili ko yun parang a year ago na rin and hindi ko talaga siya nagagamit pa. So kaya nga sabi ko nga, tinuturuan talaga ako ni Lord ng stewardship sa mga seasons na to. Kasi ngayon pa lang talaga ako nakakabuelo after nga na maawat si baby ko sa breastfeeding. Itong small printing business natin, so nandyan na talaga siya pero hindi ko talaga siya natututukan noong mga nakakaraang taon because of motherhood. Kasi sobrang hirap din siya pagsabayin and at the same time, so work from home din kasi ako. So ang daming kailangan i-manage. But right now, mas okay na yung time natin kaya ito nakakapag-explore na tayo ulit sa mga printing items. Kumbaga natututukan ko na ngayon yung mga products na pwede nating i-offer pala dito sa ating small printing business. Sabi ko, ang dami kong tools sa bahay na hindi ko siya masyadong na-maximize and at the same time, gaya nitong template natin na nabili ko to kay Creative Nanay parang a year ago na talaga and ngayon ko lang talaga siya napakailaman. So nagtatry tayong gumawa ng sample and this one is A4 size talaga siya. So niresize ko siya sa A5 kasi pwede naman yon. Nag-Canva Pro ako this month. So ayan, kaya na-resize ko ito. And ito, nagka-cut lang ako nung itong ring na to. And alam nyo ba, dahil sobrang tagal na sa akin itong aking Officom ring wire binding, wire binding machine, kamo, parang tumigas na yung nasa gitna niya. So, hindi ko na siya ma-move. So, nandun lang siya sa 7.9 something. So, hindi ko alam kung ano ang solusyon doon. Kung nababaklas ba to, ayan o, ang tigas-tigas na niya. Hindi na siya ma-move. So, kinalawang na yata siya. Sabi ko sa inyo, sobra akong distracted. Kapag meron ako nagustuhang bagay, tapos feeling ko afford ko siya, binibili ko siya. Tapos, hindi ko naman masyadong na-maximize ka ng mga nakakaraan. Kaya, ito, sinusubukan natin na i-maximize yung meron tayo. Sabi ko, Lord, this time talaga, sige, gagalingan natin, inaayusin natin kung ano man yung meron tayo. So, yun yung palalaguin natin. Kasi alam nyo, ang tinuturo sa akin ni Lord ngayon, minsan, ang upgrade, hindi siya yung madadagdagan yung mga gamit mo. Minsan, new knowledge siya. Or yung maximizing whatever you have. And feeling ko dito sa tracing pad na ginawa ko, dapat pala yata, nilagay ko muna pabaligtad yung pinaka-cover niya sa taas. Kasi feeling ko baligtad itong pagkagawa natin. Pero it's okay kasi sobrang nasatisfied din ako nagandahan din ako sa finished product na ginawa natin. Though, kailangan pa rin siyang i-polish. And by the way, ito ay binigay kong gift dun sa classmate ng anak ko. So, ayan yung content niya. Napakadami ng pages na to and sobrang sulit din talaga siya. So, ngayon na nakapag-try na akong gumawa nitong tracing pad na wire-binded, kailangan ko naman na ayusin yung pricing naman natin, no? So, kailangan kong pag-isipan yung pricing natin kung kapag ka ganito siya or kapag ka nakapadding glue siya. So, yun naman yung kailangan nating ayusin ngayon. But so happy for the product na nagawa natin. And ayan, chine-check ko lang siya kung merong malalaglag na page, kung okay ba yung lahat. Sa inyo ba, mabenta ba yung mga ganitong tracing pads? Yun lang, bye!